na balitang ito. Nako po, na-reject yung asylum request ni Garma. Ito pa naman ang ginagamit ng Congress tungkol doon sa mga kaso ni Pangulong, yung binibintang nila kay Pangulong Duterte na ano ba yun? Na nagbabayad daw siya, may ransom daw, o ransom, may pabuya daw doon sa mga makakapatay ng mga ano, basta parang reward scheme daw ha. Ito daw yung binayaran, hindi, yung tinawagan daw na madaling araw. Ito daw yung tawag dito, kinumisyon. Parang ganun eh. Si Joey Di Vibre ba to? Ang mukha ni Joey, alam ko na itsura ni Joey Di Vibre pag tumanda. Oy Joey, kamukha mo si Garma. Ingat ka, kung naging jowa ni Pangulo to, kinakalat pa naman ni Ramon Tulfo na naging jowa daw ni Pangulo to, ingat ka, baka makita ka ni Pangulo, baka isunod ka. Ang payat mo pa naman na. Tinan nga natin to kasi nung nasa Amerika ako last year, I was in the US, tapos biglang dumating ito doon sa San Francisco. Tapos hinarang daw ng immigration, tapos ikinulong. Alam nga natin na she was applying for an asylum sa Amerika. Mahirap mag-apply ka ng asylum sa Amerika kasi ano yan kaalyado yan ng gobyerno So unfortunately, itong alin na ito ay na-reject daw yung kasi akala ko magsisimula pa lang yung asylum hearing niya. Kaya nga nung nakita ko sa balita to, ano tong balita to? Ba't umuwi to? Magsisimula pa lang daw yung asylum hearing niya, pero isinuli na siya sa Pilipinas. Parang against yun sa batas ng asylum. Kasi ang alam ko, pag nag-asylum ka, so long as yung asylum mo is active, hindi ka nila pwedeng galawin. Dapat ganun kasi at least dyan sa Europe, ganun. Actually dyan nga sa Europe, pagka nag-asylum ka, meron silang isang facility doon. Dahil nga you're seeking asylum, doon ka titira at doon ka basta doon ka man maninirahan for the duration of your asylum hearings or asylum request. Mag-aano ka doon? Mag-aantay ka doon mag-aantay ka ng patawag ka, papakita mo lahat ng dokumento mo, papatunayan mo na na ikaw ay talagang may threat sa buhay mo, ganyan, napakadaming papeles. Kasi balita ko, yung kay Harry Roque, balita ko lang napakakapal daw na papeles yung kanyang ipinasa diyan sa the Netherlands para sa kanyang asylum. So ito, sobrang bilis na-reject ka agad. Pero tingnan natin ito balitan to kasi ang alam ko talaga, hindi pa nagsisimula yung kanyang asylum hearing. Bakit siya bumalik? Kaya nga sabi ko, hindi pa nagsisimula yung hearing pero bumalik ka na. Anong pakay mo? Ako naisip ko talaga na baka gagamitin nila ito si Garma. Kasi palagay ko sila din ako sa akin lang hindi malamang hindi totoo to kasi fake news ako palagay ko kasi pinaalis talaga nila ito. Kasi nga, mahirap yung mga sinasabi nito, mahirap patunayan So, pinaalis talaga nila ito para hindi sila mapahamak dahil nga 'di ba? Nagsisimula yung kay yung isa, yung si Grijaldo. Kinulong nila kasi daw kesyo inaalok nga daw siya ng mga promotion, etc. at nakulong nga siya sa kamera ng matagal na panahon. So ito, tumakas, ang alam ko talaga or para sa akin, which is mali ako, alam ko, malamang pinatakas nila to at malamang pinabalik din nila ito para simulan na naman ulit yung ingay ng pag-iimbestiga noong mga krimen nung panahon ni Duterte na hindi ko alam kung anong target nun kasi si Pangulong Duterte is in ICC already unless ang target nila is yung Senate dahil masyadong malakas ang Senate with the Duterte block. Baka ang target naman na nila ngayon is si Bato at saka si Senator Bongo. Pero hindi ito napapanahon kasi nga palagay ko mas interesado yung tao na malaman sino ang mga kasapakat noong sa flood control project na mga magnanakaw
kung sino yung mga kasapakat nun na politiko. Hindi na sila interesado sa kung ano pa man ang magiging kahihinatnan noong unang mga testimonya nito. Because again, si Pangulong Duterte is in Hague already. So ano to? Pinauwi ba to sa Pilipinas para magsimula na naman yung bagong pagpipiestahan ng media para makalimutan na natin yung issue ng flood control? Kasi ang bilis nating makalimutan yung issue ng blankong BICAM report. Oo, dahil ang daming ang daming sumabog. Merong pinadala si Pangulong Duterte sa abroad. Tapos biglang may impeachment kay VP. So nawala yung focus natin doon. So is this another attempt para pagtakpan ang totoong issue ng bayan natin, which is corruption? O tingnan natin itong balitang ito. Dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Roy Inagarma. Tablado kasi ang kanyang request for political asylum sa Estados Unidos. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Matapos ang halos isang taong pananatili sa Estados Unidos, nakauwi na ng Pilipinas si retired Police Colonel at former PCSO General Manager Roy Inagarma. Yan ang kinumpirma ng Bureau of Immigration sa isang social media post kagabi. Si Joey De Vibre yan, di ba? Hindi ko po siya. Nakakasarap pa pala itong tubig ko. Di ba si Joey De Vibre yan? Walang hiya, oh. Matatanda ang lumipad si Garma patungong US noong November 2024 kung saan siya biglang inaresto ng US authorities dahil sa isang expedited removal order na inisyu ng DFA. Dito siya nag-apply ng asylum ayon sa announcement ng kanyang abogado noong... Yan, November 20. Nandiyan ako niyan sa Amerika. Tapos itong yan din yung mga panahon na si VP Sara gigil na gigil. Gawa ng yung kanyang chief of staff kinulong din ng Congress eh. Yun eh. Yun yung mga panahon na yan eh. Kaya nga sabi ko, ang dami talaga nilang pinalutang nung mga panahon na yan dahil antindi ng kinakaharap nating issue nun. Bril, pero na-deny ito. Nagtungo sa US si Garma matapos niyang Si Joey De Vibre nga to, no? Ito na itsura ni Joey De Vibre kapag tumanda siya. Diyos ko po. Oh, Joey, ingatan mo ang sarili mo kung ayaw mo maging kamukha nito. Although maganda daw to nung kabataan. Marami akong balita pero ayaw ko na ikwento. Whistleblower sa madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umiiyak din to Uso yung iyakan ngayon. Si BBM umiiyak din Nang dikdikin siya ng mga kongresista sa Quad Committee hearings noong nakaraang taon. Dito inamin ni Garma na mayroon umanong incentive or quota system sa hanay ng PNP pagdating sa drug war killings. Inamin din ni Garma na mayroong nag-e-exist na Davao Death Squad na naging framework daw para sa mas malawak na implementasyon sa buong bansa nang maupo si Duterte. After considerable reflection, mali-mali nga yung date nito Oo, yung testimony nito will not stand in court. Sigurado ako na kung sino man yung kalaban, yung abogado that will interpolate ito or interrogate ito, I am sure madudurog ito kasi sa mga date na binigay niya, palpak sa korte pa naman, evidence-based yan. It's not what you can say, it's what you can prove. Kung mali-mali yung testimonya mo, mali-mali yung mga dates, sinumpaan mo yun, hindi mo na pwedeng baguhin yun. Hindi pwedeng, ay mali, hindi pa pwedeng ganon. So doon pa lang sa mga testimonya niya, marami ng hocus-pocus na nangyari. So malabo ito. Tsaka anong sense? Anong mangyayari sa kanya? Ikukulong ba siya ng Congress? Tapos na yung di ba? Tapos na yung Quadcom. So kung meron man contempt order sa kanya dahil 20th Congress na, hindi na siya pwedeng ikulong ng Congress because of that. Unless may mga kaso siya na active sa korte na pwede itong hawakan, ikulong ng NBI or ng police. Yun ang di natin alam. I am now executing this affidavit to provide a comprehensive information to the Quadcom regarding everything I personally know about the war on drugs during the former administration. Ayon sa BI, dumaan lang si Garma sa regular immigration processing. Wala raw pag-arestong naganap dahil wala pa namang warrant na issued kay Garma at wala ring formal charges laban sa kanya. O yun naman pala
Ba't pinaiingay pa natin to? Wala naman pala to. Paglilinaw ng kanyang abogado, malaya at nakauwi na ng kanyang tahanan si Garma. Siguro nag-usap kami sandali kasi nung, di ba sabi ko, hindi ako nag-inform. Nung pupunta ako sa airport, biglang sabi, uwi ka na kasi hindi mo na ako makita. Wala na ako sa airport. Nakatakda rin daw silang mag-usap sa mga darating na araw patungkol sa mga susunod na hakbang ng kanyang kliyente. Sa kasalukuyan kasi, nahaharap din si Garma sa mga reklamong murder at frustrated murder dahil sa pagpatay umano kay former PCSO official Wesley Barayuga. Para sa agenda... Kung meron tong kasong murder, bakit nakalaya yan? Inobail yun. Diba? Pagpatay yun eh. Oo, pero ito na simula. Sabi ko nga sa inyo eh. Ito na simula. Hindi ba balitang-balita na sisimulan nila ulit yung Quadcom? Or sisimulan ulit nila yung investigation patungkol dyan sa war on drugs na ewan ko talaga. Kasi sinabi na rin naman ni Boying Rimulya na wala ng ebidensya. Diba? Nag-report na nga siya sa ICC na wala na talagang ebidensya. So, kung ano man yung mapapatunayan nila dun sa ICC, yun na yun. So, dito sa Pilipinas, wala talaga. Kasi nga wala rin kaso si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. And sinagot na ni Pangulong Duterte lahat ng mga tanong noong mga kongresista sa kanya. Kaya nga ako naiinis doon sa hearing noong nakaraan sa Senado. Kasi ang ikli eh. Actually bukas magkakaroon na naman ng panibagong hearing. Hopefully mas mahaba na yan. Pero nagkaroon ng hearing nung nakaraan sa noong sa House of Representatives si Pangulong Duterte 14 hours na nandoon ginigisa ng mga congressman. Unlimited ha. O, dapat ganun yung magiging pagdinig bukas. Di natin alam kung anong, mamaya pala, di natin alam kung ano yung mga malalaman natin na mga bagong expose memya. Diyan sa hearing na yan, hopefully maging okay yung susunod na hearing ng Senado. So ayan ha, abangan natin yan. Oo, abangan natin yan. Dahil alam naman natin, mga bossing, na itong gobyerno natin mahilig yan sa smokescreen. Mahilig yan magpalabas ng mga issue kasi nga medyo papunta na kay Romualdez eh. Yung kasi si Zaldico ang hinahanap ng tao ngayon. Sabi nga ng mga tao, bakit si Zaldico lang? Bakit hindi pati si Romualdez? So ayun na nga. So medyo papunta na sa kanya kaya siguro gagawin na naman nila lahat ng kanilang makakaya para malihis itong mga issue na ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.